magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Gustong-gusto natin yung makakarinig ng mga motivational quotes. Di ba? Ibang parang uhaw na uhaw tayo na tayo ay ma-inspire sa bawat araw ng buhay. Pero minsan, ang motivational quotes na ating nababasa ay parang hindi natin kayang tanggapin. Halimbawa, gulatin mo sila. Di ba ganun ang umpisa ng mga motivational quotes ngayon eh. Gulatin mo sila. Mag-drive ka ng walang lisensya. Ganun, no? Gulatin mo sila. Mag-file ka ng leave at mag-post ka na nasa Baguio ka. Ganun, no? Yun bang parang gustong-gusto natin na natutuwa tayo sa mga motivational quotes. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang sa nababasa at natutuwa. Kapag hindi na natin gusto yung ating motivational quotes na nababasa, ayaw na natin. Kaya nga sabi ng isang vlogger, wala akong motivational quote ngayong araw. Kung gusto ninyong sumuko, sumuko na kayo. Yun bang parang ito na lang yung paraan para ikaw ay magpatuloy? Pero ngayong araw, ito ay sobra sa motivational quotes. Ang ebanghelyo ay sobra pa sa ating hinihintay at gustong marinig. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na magkabila ang talim at pwedeng manugat. Ibig sabihin, either or, masusugatan ka. Tayo man ay eskriba o pariseo o ordinaryong nakikinig sa kaniyang salita,
masasaktan ka, masusugatan ka. Bakit? Dahil direktang sinasabi ni Jesus na kayo ay mapag-imbabaw. Bakit tayo nagiging mapag-imbabaw? Malinis sa labas, pero madumi sa kalooban. Parang puntod na pinipinturahan ng puti, pero sa loob ay puro kalansay. Ikalawa na parte ng Ebanghelyo ay nagtatayo tayo ng mga puntod ng ating mga naunang propeta. Pero sa katotohanan, kayo ang nagpapatay sa mga propetang yan. Ibig sabihin po, hindi tumutugma kung ano yung pamumuhay sa moralidad na dapat nating isinasabuhay. There is always disparity. Palaging mayroong pag-iiba. Palaging mayroong ito ang gusto ko, pero ito ang ginagawa ko. Walang pagtutugma. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, tayo ay sinasabihan ni Jesus na mga mapag-imbabaw. Hypocrite. Masakit, no? Pero ito yung purpose ng salita ng Diyos. Ang masaktan tayo upang makita natin ang liwanag o kagalingan sa sakit at sugat. Paano tayo nagiging ipokrito? Napakaraming bagay. Gusto nating magbago, pero ayaw nating gawin. Gusto nating maganda ang buhay, pero wala tayong ginagawang paraan. Gusto nating malusog, healthy, pero wala tayong ginagawang paraan. Gusto nating walang bisyo, pero patuloy naman tayong gumagawa ng bagay na nakasisira mismo sa ating katawan. Kaya kung ating titingnan na ito ay tabak na kapag tumama, pareho tayong masusugatan, tayo man ay hindi eskriba o pariseo. Tayo man ay isang ordinaryong tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Therefore, it is about time na ating bigyan ng pagpantay ang salitang ng Diyos na ating naririnig sa klase ng buhay na meron tayo. Napakahirap pong tanggapin na tayo ay parang mga naglalakad na mga nicho. Pero sa kalooban, tayo ay kalansay. Ano pong ibig sabihin noon? Mahilig lamang tayo sa projection. We just project who we are not. Ang galing nating magkunwari sa mga bagay na hindi iyon tayo. So atin pong talastasin ang kaisipan ng Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay mabuhay ayon sa kung ano ang ating sinasabi. Huwag natin hayaang magpatuloy ang pagpapaimbabaw sa ating mga sarili. Paano po iyon? Simple lang. Mamuhay ng simple ayon sa kakayahan. Hindi pwede na mag-project tayong mayaman. Sa social media, sa Facebook, wala ka namang makikitang nag-post ng masama eh. Parang lahat mabuti. Hindi po ba? Lahat maganda. First time uminom ng kape sa isang mamahaling coffee shop. Picture, post. Anong ilalagay na caption? It's a healthier day. Pero kinabukasan, emperador na ang iniinom. Dadaan sa Quiapo, magpipicture doon sa labas.
#blessed. Dumaan lang yun, ha? Pero never bumisita. Dumaan lang. Pero blessed. At least, no? Blessed. Ganun yung maraming pagkukunwari ng tao. Maraming pagpapaimbabaw. Yung bang araw-araw naliligo, di ba, hindi tayo nakakalabas ang hindi naliligo. Lahat tayo gusto mabango. Di ba, lahat tayo gusto malinis sa paningin ng iba. Pero tambak yung labahin. Madumi yung bahay. Maraming utang. Ano bang connection nun? Yung bang namumuhay tayo ng marania, pero problema pala natin, yung kilo ng bigas mamaya. Sa atin pong buhay, Kristiyano, mahirap makipagtunggali. Mahirap ang ating paglalakbay. Pero kung namumuhay ka ayon doon sa bagay na meron ka at walang pagkukunwari, mas katanggap-tanggap araw-araw sa iyong paggising na after all, ang buhay pala ay maganda. Na ang buhay pala ay nakaka-inspire kahit walang motivational quote. Na ang buhay pala paggising mo sa umaga, kahit na tuyo at kamatis ang kakainin mo, napakasarap. Dahil totoo ka sa sarili mo. Kaya wag nyo nang isisigaw kung ano ang ulam ninyo sa kapitbahay. Ilabas mo na yung manok. Pero sa totoo lang, ulam ninyo, tuyo. So better, kung ano ka, sino ka, at papaano ka, yun ang ating isa sa buhay. Kung 100 pesos lang ang pera mo ngayong araw, mabuhay ka doon sa 100 pesos. May bisita ka galing sa ibang lugar na gustong magstay sa inyong bahay, pero wala kang kakayahan, sabihin mong hindi pwede. Minsan hindi masamang magsabi ng no, lalo na kapag wala tayong kakayahan. Kesa naman mangutang ka at mag-loan sa SSS at Pag-ibig para lamang mapasaya ang sitwasyon ng iba. Uunahin nating linisin ang ating mga sarili para kung sa susunod na marinig natin ang mga salita ng Diyos, hindi na tayo masasaktan. Bagkus, mai-inspired tayong magsabuhay na ito pala ang dapat sa akin bilang Kristiyanong naninindigan sa katotohanan. Mabuhay ayon sa ibinigay ng may kapal.